Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nasubok ang pananampalataya ni Abram dahil sa kawalan ng anak na lalaki at tagapagmana. Ngunit binigyan ng Panginoon si Abram ng tanda na tutuparin nito ang ipinangakong bibigyan siya ng maraming mga anak. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos,
paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga.
hinihikayat ni Pablo ang mga Kristiyano na magpakatatag sa kanilang pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakatitiyak silang magtatagumpay sapagkat may kapangyarihan ng Panginoong baguhin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Basa ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit ko sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, inihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagkapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal ko mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasambikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning
at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Ang Kwaresma ay ang 40 araw na paghahanda. So, kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. No? Hindi lang yung emosyon, hindi lang yung ating utak, no? Lalong-lalo na ang ating pong mga sarili, yung spiritual preparations para makapasok tayo ng lubusan sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Paghahanda lang ito. Kaya nga, inihiling sa atin na mas maging attentive tayo sa mga panahong ito dahil gagabayan tayo, isasama tayo ni Jesus sa kanya pong mga pinuntahan, sa kanyang mga naranasan, at sa kanyang mga itinuturo sa atin para mas makita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga sa mga panahong ito, no, mas makikita natin na ito, higit sa ano paman, ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi yung kung ano ang gagawin natin, kundi kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Ikalawang linggo tayo. Okay po tayo? Gising ba lahat? Sigurado? Okay. Unang linggo, saan po tayo dinala? Kasi bawat linggo po, may lugar tayong pupuntahan. Bawat linggo yan, para mas maintindihan natin, no, yung paglalakbay na ito. Kaya nga, ano ba, hanggang saan ka tatagal? Sa 40 araw, hanggang saan ka? Sa 5 linggo, hanggang saan ka makakasama? Sa bawat pagsama, dapat attentive tayo. Ano ang nangyayari? Ano ang naranasan ni Jesus? Noong unang linggo, saan tayo dinala? Unang linggo, saan tayo dinala ng ating pong mga pagbasa? Saan? Desierto. Sa disyerto. Diba? Ang sabi po doon, siya'y dinala ng Espiritu Santo sa isang ilang sa disyerto para doon at doon ay siya ay manalangin. hindi pa yon. Ano ang ginawa kay Jesus doon sa disyerto habang siya ay nasa disyerto? Anong ginawa? Manalangin. Anong ginawa kay Jesus? Tinukso ng diabo. Tinukso-tukso siya ng diablo, ng demonyo, ni Satanas. Ha? Nasa disyerto tayo, ha? Disyerto. At meron tayong narinig na ginamit ng demonyo para tuksuhin si Jesus, para bumaliktad si Jesus, para hindi na niya ituloy yung balak ng Diyos na pagliligtas sa tao. Ano ang unang tukso?
Unang tukso. Anong unang tukso? Gawin pong tinapay yung bato. Yung kagutuman. Di ba, nakita ng demonyo, sabi, gutom na si Jesus. Kung kaya, pumasok siya, tinukso-tukso siya. Kasi ang demonyo po, tandaan ninyo to ang demonyo, magaling mangbudol. Nabudol ka na ba? Magaling mambudol ang demonyo. Mapalabok kasing magsalita yan. Yung bang seemingly maganda, pero inililigaw ka na niyan. Paniniwalain ka niyan. Na kaya mo, paniniwalain ka niyan. Na talaga namang kaya mo, magaling ka talaga, pero isasaksak sa kokote mo na magaling ka. At dahil sa sobrang galing mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya sabi, di ba? Gugutom ka na, di ba? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong makikita mo doon? Inuutusan ng demonyo si Jesus. Di ba? Anong pagtingin ng demonyo kay Jesus? Kaya mahalaga na mayroon tayong kontrol, disiplina. Lalong-lalo na, huwag mong kakalimutan, mayroon kang sariling isip. Ha? Okay. Pangalawang tukso. Dito tayo sa choir. Pangalawang tukso. Ano ang tuksong ginamit ng demonyo? Gawin siyang hari. Ang sabi ng demonyo, ipinakita lahat ng kaharian, di ba? No? Lahat ng kaharian, sabi, bibigay ko sa iyo lahat yan. Di ba yung pangangailangan ng tao, gusto natin magkaroon ng power, gusto natin mag-control. Di ba? Maganda yun, pero di ba dapat ang Diyos ang mas pinakikinggan natin? Ang Diyos ang may control sa lahat. Hindi tayo. Hindi tayo ang Savior. Kaya lang yun nga, no? Pag alam ng demonyo, ay ito, mukhang gutom ito sa kapangyarihan. Kaya, tutuksuhin at tutuksuhin. Kaya ang dami tinutukso ngayon, no? Ang dami nga nakikipag-away, nakikipagsiraan para lang makuha ang isang posisyon, di ba? Kasi kapag may posisyon, kasama na dyan ang pera, kapangyarihan. Lalong-lalo na din ang pangatlo, ano ang panunukso ng demonyo? Yung maging sikat ka. Yung kikilalanin ka ng mga tao. Kaya lahat, di ba, ginagawa natin, mapansin lang tayo. Kaya ingat-ingat tayo, ha? Huwag tayong magpapabudol sa demonyo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung nabudol na. Yan. Totoo po ang demonyo, ha? Totoo ang demonyo. At gaya ng nabanggit ko, paalala lang, ang demonyo, maging sa simbahan, pumapasok yan. Okay. So mula sa disyerto, lakbay tayo ulit, pabalik na tayo. At saan nagpunta si Jesus? Saan nagpunta? Yung kanina, sinasabi nyo. Saan nagpunta si Jesus? Sanay? Sa bundok. At doon sa bundok, siya ay nanalangin, nagdasal. Na mahalagang sa mga panahong ito ng Kwaresma, dagdagan natin ang ating pananalangin, yung oras ng ating pagdarasal. Magdarasal si Jesus dahil hindi biro ang gagawin niyang sakripisyo. Siya na lang, di ba, yung aakuin niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, siya na lang. Pero hindi basta-basta. Kaya nga umakyat sa bundok, nanalangin, at sa kanyang pananalangin ay talagang, biriin mo, nagningning na siya, nakita na ng mga alagad yung kanyang pagka-Diyos, pwedeng hindi niya napagdaanan yung proseso. Ngayon, ang dami nating sigaw na due process, di ba, no?
Pero yung mga sumisigaw ng due process, ayaw magbigay ng due process. Pero ito, yung proseso na pagdadaanan ni Jesus, di ba? Pwede namang diretso na tayo doon, pagkabuhay na agad. Hindi eh. Tinukso pa ng demonyo, di ba? Itatakwil pa, mararanasan pa niya yung betrayal, mararanasan pa niya yung iiwanan siya, mararanasan pa niya yung sakit na hampasin, ipako, kasi yun yung proseso na dapat niyang pagdaanan. Masakit yun, nakakatakot yun. Kaya nga umakyat sa bundok para magpalakas siya. At ang nagpapalakas sa tao ay panalangin. Kasi di ba sa mga panahon na para bang very vulnerable tayo, di ba no? Diyan papasok ang demonyo. Kasi madali na tayong matukso. Kung wala tayong ipon na lakas na nanggagaling sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng constant communication, prayer sa Diyos, hindi natin matatapos itong sarili din nating mga misyon sa buhay. So hindi tayo pwedeng maging kampante, no? Na parang okay na yan, nagsimba naman ako, okay na yan. Kaya mahalaga din po, no, nagkakaroon talaga tayo ng individual, intimate relationship sa Diyos. Yung maglalaan ka ng oras. Maganda yung sama-sama tayong nagdarasal, nagsisimba. Maganda rin yung sama-sama kayong pamilya na nagdarasal din. Pero meron din hinihingi ng pagkakataon na ikaw mismo magkaroon ka ng mas malalim na pananalangin. Para nang sa ganon, anuman ang desisyon na gagawin mo, kayang-kaya mo ding akuin, kayang-kaya mo din na lahat ng responsibilidad ay yayakapin mo. Ang taong nagdarasal, mas matatag. Ang taong nagdarasal, malaki ang ipinagbabago pagdating sa kanyang paghawak ng responsibilidad at pagsasatupad ng kanyang misyon. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Kami dumadalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose Advincula na aming Obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ay maging mas masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya na iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na pinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagam para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.